Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na ito ang sasabihin nila sa pagbibindisyon nila sa mga Israelita. Pagpalain ka nawa at ingatan ng Panginoon. Naway kahabagan ka niya at subaybayan. Lingapin ka nawa niya at bigyan ng kapayapaan. Ganito nila babanggitin ang pangalan ko sa pagbibindisyon sa mga Israelita at pagpapalain ko ang mga ito." Ang salita ng Diyos. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan, kami Panginooy iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa amin iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galasya. Mga kapatid, noong dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y mabibilang na mga anak ng Diyos. Upang ipakilalang kayo'y mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng kanyang anak nang tayo'y makatawag sa kanya ng Ama, Ama ko. Kaya't hindi ka na alipin kundi anak, sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. At nagtaka ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Pagdating ng 8 araw ay tinuli ang bata at pinangalan ng Jesus. Ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipinaglihi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy New Year po sa inyong lahat, no? Dito sa araw na ito, January 1, punong-puno po tayo ng pag-asa, ng mga New Year's resolution natin, no? Ang gusto kong mangyari sa atin ay panghawakan talaga natin 'yan. At sa inang simbahan, ito'y pumasok na po tayo sa jubileo, no? Ng pag-asa, punong-puno ng pag-asa na lahat tayo dito ay napupunuan ng pag-ibig, ng pagpapatawad, ng habag, na panghawakan natin yan para itong taon natin, 2025, ay lubos ang grasya na papasok po sa ating buhay. At sa araw na ito, ewan ko kung nagtataka pa po tayo, pero ang araw na ito ay dakilang kapistahan din ni Maria bilang ina ng Diyos, no? Ewan ko kung pinagtatakhan pa natin kung bakit sineselebrate ito, at lubhang mahalaga nga naman. Kasi nga naman, si Maria ang ina ni Jesus, na walang iba kundi Diyos. Sa madalit salita, si Maria ay ina ng Diyos. At kung merong isang ina, syempre merong anak, no? At napakapalad po natin bilang mga tagasunod po ni Kristo, si Maria rin ay nagiging ina ng buong simbahan, ng buong sanlibutan. Kaya
maganda na ialay natin itong taon na ito sa pangangalaga ng mahal na Birheng Maria, ating ina. No? Walang ina na naghangad ng kasamaan, no, sa kanyang mga anak, at wala ring ina sa atin, sa kulturang Pilipino, na isinatabi ang pagiging nanay. No? Si Mary ay ina nating lahat, at napakaganda sapagkat lahat tayo ay kanyang pinagdarasal upang mapalapit tayo sa kanyang pinakamamahal na anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya kung papasok po tayo sa New Year na ito, magkasamang New Year's resolution, siguro mas maganda ay pagnilayan natin yung ating pagpasok sa pamilya ng Diyos, na si Maria ang ating ding ina. Tandaan natin, yung nag-celebrate tayo ng last week, ito po'y dakilang kapistahan ng banal na pamilya. At ngayon naman, pinagninilayan natin ang ating nanay na si Maria. At dito po sa ating ebanghelyo, matapos na yung mga pastol ay bumisita, at pagkatapos kinuwento lahat kung ano nangyari, na nakita nila ang anghel, na binalita sa kanila ng anghel na pumunta sa lugar kung nasaan ang Panginoong Hesukristo, dun sa Belen na iyon, yung scene na iyon, no? Tapos si Maria ay nagbulay-bulay. Maganda rin na pumapasok itong bagong taon, katulad ni Maria, pumasok din tayo sa mundo ng pagbubulay-bulay. Alam niyo po, masyado tayong nagiging busy, no? Inuubos natin yung oras sa pagiging busy. Naku, busy ako. Busy ako para mag-isip, kaya hindi natin alam kung saan na naglalakbay ang buhay natin. Baka hindi natin alam, pabalik na pala tayo, o kaya tumatalikod na pala tayo. Pero sabi natin, busy tayo, pero nagiging sobrang abala tayo sa maraming bagay, at nakakalimutan natin ang ating business sa Panginoon. Si Maria ay nagbulay-bulay. Mukhang ang tingin ko kay Maria, kahit nung siya ay bata pa, naging way of life na ni Mama Mary. Kung naalala niyo po, di ba sinabi niya, ako ang lingkod ng Panginoon, maganap sa akin ayon sa iyong sinabi. Pero nagbulay-bulay na siya noon, no? Mabilis. Paano mangyayari ito? Samantalang ako ay dalaga, o ako ay nakatalaga rin sa Panginoon. At doon narinig ni Maria ang paliwanag ng anghel. Sinabi na niya, buong puso, sinabi niya kagad, ako ang alipin ng Panginoon. Gawin mo sa akin ayon sa iyong sinabi. Ganon ang produkto ng pagbubulay-bulay. Nakakagawa po ito ng tamang desisyon. At ang desisyon na yan, makakaasa po kayo, sasamahan po talaga natin ng dasal. Ito po ay nanggagaling sa Diyos. So sa mundo ng pagbubulay-bulay bilang way of life, ano po ang ating gagawin? Unang-una, mapapagnilayan po natin yung ating mundo sa Diyos, sa ating nakaraan at ngayon. Kung bakit tayo narito, ano nangyari sa atin, ano ba yung mga pinagdaanan natin ng ating buhay sa kahapon. Sa amin po, no, ng mga dating mga seminarista, pinagninilay po sa amin, meron kayong golden thread nang tinatawag kayo ng Diyos, o kaya hinuhubog kayo ng Diyos simula pa sa pagkabata. At yung golden thread na iyan ay umaabot doon sa punto na nararamdaman na ninyo na tinatawag kayo ng Diyos. Tama, napaisip nga naman ako. So tinignan ko yung aking kabataan, paano ako pinalaki ng aking mga magulang, sino ang mga kasama kong mga kapatid, saan ako nakapag-aral, bakit ako nakakuha ng ganitong mga kaibigan, sino nag-impluwensya sa akin, upang pumasok sa seminaryo. Lahat yan ay nasa mundo, mga kapatid, ng pagbubulay-bulay. At ako'y naniniwala, hindi lang ito nakareserba sa mga pare o mga espesyal na tao. Kung alam lang natin, lahat tayo dito ay may magandang plano ang Diyos. Kung simulan lang natin yung mundo ng pagbubulay-bulay at hanapin din natin yung golden thread ng buhay natin. Bakit nga ba tayo nilikha ng Diyos? Ano nga ba talaga ang mission natin dito sa mundong ito? Bakit natin naranasan yung mga naranasan natin noong nakaraan? Magbulay-bulay tayo. Ano ang plano ng Diyos? At syempre, sa hinaharap, ayan ang ginagawa natin, pagbubulay-bulay. Ang tawag naman po dyan ay discernment, na sa mga sumusunod nating mga gagawin, hindi po automatic na ganito na lang, ganyan, kaagad ang gagawin, automatic, kahit hindi tayo magdasal, kahit hindi tayo manalig sa Diyos, pupunta tayo sa ganyan, ganun ang mangyayari sa buhay natin, mag-aasawa, magtatrabaho, magpapakayaman, kumain, magkaroon ng anak, tumanda, mamatay. Hindi po ganun, mga kapatid, kasimple. Baka natapos na lang ang buhay natin, napansin natin, ang buhay ko'y nasayang kasi hindi ako nakinig
sa Diyos. Kaya napakahalaga po, mga kapatid, yung mundo ng pagbubulay-bulay. Kasi anumang edad ito, tayo parating tinatawag ng Diyos sa pagtutupad ng kanyang magandang plano at sumabay tayo sa magandang planong iyan. Kaya ngayon, New Year, ano po ang una nating gagawin? Una, magpasalamat tayo sa Diyos. Pero ikalawa, napakahalaga, magbulay-bulay. Para alam natin ang nais ng Diyos na gawin natin sa bawat araw na ibibigay niya sa atin. Manalangin tayo. O Diyos, maraming salamat po sa panahon na binigay niyo sa amin. At sa taong 2025, tulungan niyo po kami. Papasukin kayo sa aming puso, sa aming buhay. At na may makinig kami sa iyong magandang plano. Tulungan niyo po kami makapasok sa inyong pamilya na si Maria, tinatagurian namin aming nanay, sapagkat ang nanay na ito ay tigib sa pag-ibig at tinutulungan niya ang kanyang mga anak na mapalapit sa inyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, at tulungan niyo po na magkaroon ng saysay ang aming buhay sa pamamagitan ng buhay paglilingkod. Hinihiling namin to sa pamamagitan ni Yesu Kristong aming Panginoon.